Magandang araw, ako si Tristan Nodalo, nag-uulat para sa Newswatch Plus. Tuloy-tuloy ang paghahatid natin ng mga impormasyong napapanahon at on-demand sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dito sa Senado. At sa puntong ito, makakausap natin si House Prosecution Legal Spokesperson at Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr. Sir, thank you for your time and for granting this interview. Magandang umaga, Tristan, and magandang umaga din sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Sir, let's start with what to expect in today's proceedings. No, as we understand, hindi na po haharap sa witness stand si Attorney Zulaika Lopez and si Captain Belinda Bello. So, ano po ang aasahan ng publiko ngayong araw? Okay. So today, nakaschedule for all our arguments, no, yung mga request namin for subpoena for the production of several documents. So these are the AMLAC records, BIR records, pati ho yung some bank records. And this financial documents and records would help your case into the next article of impeachment? For the article with respect to unexplained wealth. In the order of presentation of evidence, sa dulo pa naman ho yan, but minabuti na namin to ask for the subpoena, no, for these documents as early as now para masiguraduhin hindi makadelay, no. Tulad ho ngayon, no, nagkaroon pa ng oral arguments because we already anticipated that the defense will probably try to block this. No? So minabuti namin agahan na para din more time for the impeachment court and even for the defense to study these voluminous documents. Of all these financial documents, sir, which do you think, of course, hindi pa natin mapipredict kung mangyayari mamaya, but the intense discussion would it be the BIR box na nagpabalik-balik din at some point? Well, I think lahat yan will be vigorously objected to by the defense. No? Dahil nakita naman natin yan yung parent strategy nila from the start, which is try to prevent us from presenting evidence. So, of course, we're ready to counter those attempts and arguments. And just to help our viewers understand the relevance or the importance of these documents, sabi nyo nga po, pasok to sa unexplained wealth, which will be at the latter part of the proceedings. But these documents would help us understand what? Yes, okay. Alalahanin natin dun sa articles of impeachment, what's stated there is that the Vice President, during her incumbency as a public official, failed to fully, truthfully, and accurately declare in her SAL-ends, no, her total assets and net worth. So, ang gagawin ho natin dito, kailangan pagbanggain ano ang mga numero, ano ang yaman na dineklara dito sa SAL-N versus ano ang dineklara na kita sa mga BIR tax filings at ano ang mga lumabas ng mga actual financial transactions ng respondent na dito naman ho yan makikita doon sa mga AMLAC records at ano ang tunay na laman ng mga bank accounts ng respondent na doon naman natin makikita sa bank record. So lahat ho yan, no, kailangan hong suriin ng mabuti, no, at ikumpara. No? At dahil nga ang position ng prosecution dyan sa aming articles of impeachment, hindi ho yan magmamatch dahil grossly disproportionate. Mas malaki ang actual na kayamanan versus ano ho ang dineklara sa SAL-N. Okay, because the initial counter arguments of some would be bakit kasama pa yung mga years na hindi pa po impeachable officer si VP Duterte, and then at the same time yung sa asawa niya, 'di ba, na private person, will this be part of your argument as well, kung bakit po kailangan itong mga dokumento na to? Una-una, wala naman hong nakalahad sa Constitution na ang impeachable offenses ay limitado dun sa mga bagay na ginawa, no, during the time na of incumbency, ano, as impeachable officer. Pangalawa, importante hong tuntunin kailan nagsimula, no, yung pagkamkam nung hindi mapaliwanag na yaman, no, at lalo na kung ito ay patuloy na tinago hanggang umabot sa pagkakataon na naging impeachable officer na, no. Ngayon naman ho, dun sa usapin naman ho, bakit kailangan din makita ang financial records ng hong asawa, no, will recall sa SAL-N nakadeclare ho kasi dyan pati yung mga conjugal properties. So ibig sabihin, no,
Ngayon, since conjugal properties ang naka-reflect sa salin, kailangan din natin makita yung financial records pertaining to the husband. Without revealing too much, sir, in the absence of these documents, do you still have a strong case under this particular article? Yeah. Well, unang-una, we don't even want to speculate that far and think that the court will not grant it. No, dahil we don't see any reason why they should not be granted. But at the end of the day, no, our evidence is not hinged on just one singular evidence. No, marami naman tayong ibang nakahandang presenta na ebidensya, ibang dokumento, testimonya, but just the same. Kailangan importante ho 'to na makita natin lahat ito, makita ito ng impeachment court, makita natin ng kababayan para mga kababayan natin para makita ang buong katotohanan. Para kapag nagpasya, naghatol, no, 'pag, sa dulo ho ng paglilitis na 'to, nakabase ho siya, no, sa buong katotohanan habang kinukonsidera lahat ng mga importanteng dokumento. Sir, before I leave this point na lang po, a final question lang, no, on this. I'm just very curious about this BIR box, no. Of course, yung SAL and yung bank records, medyo nagkaroon na tayo ng idea in the House proceedings. But this BIR box, what exactly will it show or at least mako-contribute niya in this case? Well, as you mentioned, makita naman ang BIR documents, BIR filings, tax filings, diyan nakikita ano yung dineklarang legal na kita ng isang tao, ano? Kasi nga income tax ho 'yan, no? 'Yan yung we file, no, sa BIR to show ano ba yung kinita natin sa isang taon kaya tayo nagbabayad ng karampatang buwis doon, no? So, kaya ho importante yan para makita, kukumpara natin ulit, magkano yung dineklara niya nakita, magkano yung kanyang dineklarang total na yaman, no? At magkano din yung nandun huin sa salin, at again, magkano ang mga nasa bank accounts. So yun yung mga ma-establish sakaling magkaroon po ng access ang impeachment court at ang public dun sa BIR or tax records ni VP. Now, yung nangyari kahapon, the withdrawal of the witnesses, si Zulaika Lopez, na isa syempre rin sa inaabangan because for some, sa mata ng publiko, isa po siya sa mga key witness. Naaral nyo naman itong decision na to. Definitely pinag-aralan ho yan ng mabuti, no? At ang naging desisyon namin, hindi na kinakailangan na ipupa itong witness na to. Dahil, no, maalala natin, nung cross-examination na ginawa sa aming unang testigo, si NBI Agent Kalilong, no, may pinakitang depensa na bahagi ng video, no, kung saan ginawa yung pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ng Presidente, pinakita yung bahagi na nagpapakita na nandun din sa parehong kwarto, no, parehong pagkakataon itong si Attorney Zulaika Lopez, no. So, kapag pinatawag namin siyang witness, ang isa sa mga bagay na gusto namin maging parte ng kanyang testimonya ay to establish the authenticity of that video para patunayan totoo talaga. Authentic yung video na yan, no? At pwede din siyang mag-testify nun sa surrounding circumstances about her detention. Pero ang naging klaro na ho kasi, no, sa pamamagitan ng testimonya ng dalawa naming testigo na authentic ang video. Wala na hong question doon. At bukod ho, doon sa mga naging testimonya ng dalawa naming witness, mismong defense na ho, no, ang umamin sa bagay na yan dahil nga ginamit nila yung video, no? At tinanong ni Senator Judge Risa, no, kung sinasabi ba ng depensa na ginawa itong threats na ito ng respondent dahil sa detention ni Attorney Lopez? Ang sinagot ho nila doon is yes, Your Honor. So, wala nang question, no, na sinabi yung bagay na yon. Wala nang question sa authenticity. Ngayon, si Attorney Loto, ang importante niyang sinabi, he emphasized na the agreement with the assassin was not made at the time of detention, no? So, sinabi niya, maliwanag na nagkaroon na ng kasunduan sa isang mamatay tao na patay ng presidente bago pa man nagkaroon ng detention. Nung time na nandoon sila, doon lang inanunsyo sa publiko na merong ganong klaseng kasunduan. So in other words, malinaw, sabi niya, hindi ang detention
ang rason kung bakit nagkaroon ng assassination plot. So, since hindi naman detention ang rason kung bakit nagkaroon ng assassination plot, no, hindi na namin kailangan pang patagalin yung usapan tungkol sa detention na yan. So, nakita namin wala nang pangangailangan pa na iupo itong dalawang testigo na to. So insofar as the prosecution team is concerned, nailatag na po ba yung mahalagang substance nitong grave threats article of impeachment? Kumbaga na may solid foundation na po ba? Well, without preempting yung appreciation ng impeachment court, of course, sila ho ang maninimbang diyan, ano ho. But sa amin, sa prosecution, no, ang sa amin is na accomplish naman ho yung goal namin na gusto sa pamamagitan ng pag-upo ng dalawang testigo nito, which is yung patunayan na authentic yung video, patunayan na totoong sinabi itong mga pananakot, pagbabanta na ito ng Vice Presidente, at ipaliwanag din anong mga investigasyon na ginawa ng NBI paukol dito dahil nga seneryoso itong pagbabanta na to. But just the same, meron pa rin tayong uupong mga natitirang testigo para lalo pang pagtibayin yung ebidensya, no, na susuporta ng articles of impeachment. But just the same also, sir, kung makita rin ng prosecution na nasabi na or na enough na yung nasabi, possible pa rin magkaroon ng adjustments in the list of witnesses na nakapila. Yes, possible. No. Una, naririnig naman natin yung sentimiento ng impeachment court na baka masyadong mahaba ito. It will take too much time, no? Pati ng mga kababayan natin gustong pabilisin. Kami din naman. Ganyan din ang gusto namin. Ayaw naman namin itong patagalin unnecessarily, no? Of course, without sacrificing our ability to present our evidence in a proper and effective manner, no? But as much as possible, kung pwedeng paiksain yung witness list, pwedeng hindi na tawagan na testigo, no, dahil natalakay naman na ng mga naunang testigo yung kanilang sasabihin, gagawin natin yan. And Attorney Lopez is still in the witness list for other articles of impeachment. Ibig sabihin, sir, hindi pa tapos yung posibleng pagpapatawag sa kanya. Tama ho yun. Dun sa pre-trial brief namin, nakalista siya sa one of our intended witnesses, no, for the article on confidential funds. Sir, last na lang po. Bago magsimula yung impeachment proceedings yesterday, si Vice President Sara Duterte naglabas ng statement on the day 4 of the impeachment saying walang napakitang ebidensya, hindi daw magagawa yung fiction magawang fact, 'di ba? Sabi niya walang proof na kumausap siya ng assassin. But this kind of statements, does it nagto-touch na ba siya, sir, sa merits ng case? And is this something that the prosecution will be looking into kung i-raise sa impeachment court? We'll leave that determination, no, to the impeachment court if they think that constitutes a violation of the sub judice rule. We'll leave it to their discretion. But ang sa amin, ang mas importante dito ang usapin is ang mas mahalaga dito, hindi yung mga press statements, mas mahalaga ano yung ebidensya na nailalatag, no, sa paglilitis. Again, as I've stated, maliwanag naman ho, no, yung video kung saan ginawa itong pananakot, itong mga grave threats na itong pag-amin na meron ng kasunduan sa mamatay tao, na-presenta na ho natin mabuti yan sa impeachment. Attorney Benjamin Tolosa Jr., sir, thank you for your time and for granting this interview.